mas malaki po yung magagastos ninyo kapag nahuli kayo na temporary plate pa rin yung ginagamit ninyo. Hello guys, last October 1, naglabas po ang LTO mismo guys. LTO na po ito, hindi na po ito chismis, hindi na po ito haka-haka. So seryoso na to kasi LTO na po ang nag-release ng memo na starting November 1 ay maghihigpit na po sa mga gumagamit ng mga temporary plates o yung mga DIY plates nyo dyan. Kasi naglabas na po sila, no? May mga video na rin ako na inilabas tungkol sa kung paano makuha yung plate. Actually, that time, ako yung second owner, tapos yung first owner, nakuha ko naman po, nasa tulong na rin ng LTO, no? Pinuntahan ko dun sa dealer ng motor na pinagkuhaan, and okay na siya. And meron na rin akong video na i-transfer ko na po yun sa pangalan ko. So, na-renew ko na rin yung motor ko. So wala na akong problema kasi yung motor sa akin ay nakapangalan, and nasa akin na rin po yung aking plate. Nakakabit na po sa aking motor. So ang sabi ng LTO is wala nang rason para idahilan pa na hindi pa nare-release yung mga plaka, kasi nagbigay na po sila ng mga date kung kailan pwedeng kunin, o may mga enough time na binigay sila para makuha yung mga plate. And halos nilalako na nga nila sa kalsada yung plate number, no? Kasi may ginawa rin silang may ginawa rin silang isang paraan na makakuha ng mga plate yung mga may problema sa plate number, di ba? Nagbigay na sila, gumawa na sila ng paraan, halos parang pinamigay na nila yung plate, no? Ang mangyayari lang, yung katulad ng ginawa nila, kung halimbawa mababago yung plate number mo sa ibibigay nila, pero yung last number kung kailan tayo nagre-renew ay hindi mababago. So ginawa na po nila yon. Gumawa na sila ng paraan, nagtatawag na sila sa kalsada ng mga kung napanood nyo siguro yung mga video, may mga video po na ganon. And nagpunta na rin sila sa mga malls, nag-schedule sila kung kailan at paano makukuha. Saglit na saglit lang talaga. Hindi na nila pinahirapan pa na makakuha yung mga wala pang plate. So ang sabi nga nila, wala na pong rason para magdahilan pa tayo na hindi pa nare-release o nakukuha yung plate, kasi ginawa na rin po nila lahat ng kanilang magagawa. So by starting November 1, get ready sa mga checkpoints na yan. Kung hindi pa original yung plate mo, kung hindi pa yan talaga yung plate mo, mas mabuti pa na huwag mo munang gamitin. Or mag-risk ka, gamitin mo, pero pag na-checkpoint ka, nako, grabe, 5,000 pesos po ang multa. Wow naman! Wow! Kaya asikasuhin nyo na guys, habang mahaba-haba pa yung araw. So meron pa kayong ilang linggo para asikasuhin yan. And paalala lang, no, mas malaki po yung magagastos ninyo kapag nahuli kayo na temporary plate pa rin yung ginagamit ninyo. So magkano lang naman yung gagastos niyo kung aasikasuhin nyo na yung plate number ninyo, asikasuhin nyo na, kunin nyo na po yung inyong plate. Kung may problema kayo, magsadya po kayo sa mga LTO na malapit sa inyo, at doon po kayo mag-inquire kung paano masusolusyonan yung problema nyo about sa plate. Ano ba yung mga kinakailangan requirements? Nasabi ko na yun sa mga video ko noon, na kailangan yung notarized public na deed of sale, dali ng kopya ng official receipt at certificate of registration o ORCR. At kung nasa inyo pa yung original, mas mainam, dali na rin po ninyo para kung hanapin ay may maipakita po kayo. May kopya kayo ng ID ng first owner na meron 3 pirma niya. Mas maganda yung ID 2, no? Government ID na hindi expired. Ano ba yung mga ID na hindi na expired? Yung SSS, yung national ID, no? Alam ko hindi walang expiration ng national ID. Yung TIN number, kaya lang wala kasing picture yung TIN number. SSS, pag-ibig, yan yung mga yan, PhilHealth, pero kailangan yung may picture, mas maganda yung may picture. Okay. Basta importante, kailangan hindi expired yung ID. Tapos may 3 pirma niya, syempre, no? Tapos mas mainam na rin, mag-ready na rin kayo ng ID ninyo. Tapos pirmahan nyo na rin ng 3. So valid ID rin na 2 para mas okay. Ang gamitin nyo na siguro kung yung lisensya nyo, kayo naman yung second owner, no? Kung may expire man yan, marirenew nyo. So, ano pa ba? Yun lang naman eh. Actually, nung ginawa nga nila yung pagbibigay ng plate,
wala nang bayad, libre na. No? So talagang gumawa naman ng paraan talaga itong LTO na halos parang ipamigay na yung plate. Kaya wala na talagang rason. So bago pa tayo magsisi na magbayad tayo ng 5,000, asikasuhin nyo na guys, please lang. Okay? So alalahanin ninyo na sa huli ang pagsisisi, mas malaki ang gastos kaysa sa pag-asikaso nyo ngayon. Now na, asikasuhin nyo na. Okay, sa mga magtatanong o sa mga hindi pa alam kung paano yung ginawa ko, no? Sample lang naman ito. So, ilalagay ko na lang po yung link ng video dyan sa comment section. So, yun lang guys. Asikasuhin nyo na. Kaysa magbayad tayo ng 5,000, yung 5,000 na ibabayad natin pag nahuli tayo, eh na po yung pang-asikaso natin. Actually, hindi nga aabot ng, wala pa sigurong 1,000 magagastos ninyo, o baka wala pa, wala, kasi libre na sa kanila. Actually, wala naman akong binayaran nung nakuha ko yung plate ko. Siyempre, yung gas lang, yung pangkain ko lang. So, yun na guys. Thank you for watching.